Hello, siguro clinic mo 'tong video na 'to dahil isa ka sa 349,179 na magte-take ng Civil Service exam this coming Sunday. Mapa-professional level man 'yan or sa professional level. So 6 years ago, nasa parehas na sitwasyon tayo dahil nag-take at pumasa din ako noong March and August 2019. Kaya ngayon, bilang ate mo, magse-share ako ng mga tips, strategies at mga do's and don'ts sa pagte-take ng Civil Service exam para naman may make sure natin na may chance talagang pumasa at sure na pumasa ka sa exam. So, kung interesado ka sa video na 'to, make sure na panoorin mo hanggang dulo para wala kang ma-miss out na kahit isang mahalagang impormasyon. Umpisahan na natin. Umpisahan natin sa pinaka-controversial. Ito ay ang bawal pong mag-take ng selfie before, during, at after ng exam tapos ipo-post ito sa social media. Bawal mag-selfie kapag nasa loob ka ng room o kaya naman ay hawak mo ang test booklet o kaya naman yung answer sheet mo. Medyo nagulat ako sa memorandum na 'to kasi hindi ko 'to binigay sa mga previous kong final coaching. Kaya make sure na 'wag mong gagawin 'to. Siguro mag-selfie ka na lang outside of the testing venue if you really want na magkaroon ka ng documentation sa mismong araw ng exam. In relation to that, bawal po tayong mag-take ng photos and videos ng ating test booklet pati na rin ng ating answer sheet. Lalong-lalo na yung test booklet natin 'no kasi nakapaloob do'n yung mga sagot. Bawal na bawal po 'yan. Lalong-lalo na yung pagpo-post din online. Before, nagse-share ako ng mga typical na lumalabas sa exam, pero hindi yung mismong tanong or yung saktong tanong na tinanong kasi bawal nga yun as per CSC. Kaya ikaw, kung may balak kang i-memorize yung tanong sa civil service exam, tapos ipo-post mo yun online to get some answers, huwag mo nang gagawin yun dahil bawal yun sa CSC. Mamaya mahuli ka pa, di magka-penalty ka pa or whatnot, di ba? Bawal magdala ng test booklet or answer sheet sa labas ng testing venue or sa labas ng room. Kasi minsan, 'di ba, mali mo nakalimutan mo pala tapos iuwi mo bigla yung test booklet. So hindi po pwede 'yon, bawal 'yon. Kapag nahuli ka ng Civil Service Commission na ginagawa mo 'to, then may chance or ka-cancelin talaga nila yung result ng exam mo. So mapapasado ka man or hindi, ibig sabihin canceled yung exam mo. So, sayang naman kaya make sure na kapag tapos ka na sa pagsagot at pag-shade, ipasa mo na yon, ibigay mo na sa proctor, tapos umuwi ka na. Di ba? Ito naman, madalas kong natatanggap to na tinungin sa akin, Miss Naomi, pwede ba akong magdala ng extra sheet of paper para naman meron akong scratch paper? Ang sagot po dyan ay hindi pwede magdala ng extrang paper, bond paper, or any material. Ang gagawin na lang po natin ay gagawin po nating scratch paper yung mismong test booklet po. Yung test booklet po, yun po yung mababasa mo kung saan mo mababasa yung mga tanong. Hindi po sa answer sheet ha, kasi baka magkamali tayo or malito tayo. Sa answer sheet tayo naglagay ng mga computation natin tapos ending hindi siya mabasa ng Scantron machine kasi nga madumi na siya or meron siya mga unnecessary markings doon. Okay? Next naman is this, bawal magdala ng cellphone doon sa mismong upuan mo. Kahit sino naman talaga, no? Kasi sobrang powerful man na ng mga cellphones ngayon. Alam mo naman, may mga AI, diba? Kahit yung smartwatch, bawal din yan. Bawal din yung mga electronic gadgets nga, kagaya ng tablet at iba pa. Sa mga nagtatanong kung pwede bang magsuot ng face mask, yes, optional yon or voluntary. Kung ikaw may sakit, ikaw ay elderly, kaya naman meron kang comorbidities, yes, pwede kang mag-face mask. Pero kung tingin mo, distraction lang yun sa'yo, hindi ka makahinga ng maayos, then it's okay kahit hindi ka na magsuot ng face mask. Again, optional lang ang pagsuot ng face mask. Hindi kagaya nung mga previous exams na parang ginawa nilang mandatory yung pagsuot ng face mask. Next ay hina-highly recommend ng CSC na maglagay tayo or gumamit na lang tayo ng transparent na bag instead of using yung bag na hindi nakikita yung loob. Pero hindi ko to masasuggest personally kasi hindi ko naman siya ginawa. Actually, nagsuot lang din ako dati ng backpack. Kasi yung bag naman ay inilalagay naman niya sa harapan. So, hindi naman kailangan transparent talaga siya. Kaya delikado dito sa Maynila kapag nagdala ka ng bag na transparent kasi nakikita yung loob, di mamaya matipuhan pa yung dala mong mga gadget doon or kung may pera ka mang dala doon, di ba, ma-hold up ka pa. So, better safe than sorry na lang. So, I don't really recommend na magdala ka ng transparent bag. So, yun. Next naman ay magsuot ng proper attire. So, etong
blouse na 'to, puwede na 'to siya kasi white 'to siya. Yung preferred ng Civil Service Commission ay white. Pero hindi ibig sabihin na hindi na allowed yung ibang kulay. Puwede ka pa rin naman magsuot ng ibang kulay kagaya ng green na sinabi ko kasi pampaswerte nga yun or iba pang kulay. Basta bawal lang yung sleeveless, bawal lang yung tokong shorts, bawal yung ripped jeans, bawal yung nakatsinelas, ta's kung mahaba yung buhok mo, itali mo yan. Yun ang sabi sa memorandum na ni-release ng Civil Service Commission. Ililink ko pala sa baba yung link para mabasa nyo rin on your own. Next naman, tayo mga Pilipino, no, sikat tayo sa pagiging latecomers. Yung parang sinabing, ang meetup natin ay 6 a.m. tapos darating tayo ng 7, 8, 9, or 10. So, palagi tayong late. Pero hindi yan pwede sa Civil Service Commission kasi kapag na-late ka, hindi ka na papapasukin. So, dapat hindi lalagpas sa 7:45, dapat nandun ka na sa testing venue. Or as early as 6:30 a.m., nandun ka na sa testing venue. Kasi after 7:45 a.m., magsasara na yung mga gates, hindi ka na papapasukin kung late ka. So, ending, hindi ka makakapag-take ng exam. Sayang naman yung final mo, 'di ba? So, yun, be early as much as possible. Nung nag-take ako ng sub-professional level, hindi ko talaga alam kung saan banda yung school ko. Kaya ang ginawa ko, nag-ocular inspection muna ako. So, 1 day or 2 days before yung exam, pinuntahan ko muna siya para ma-make sure ko na alam ko kung ano yung sasakyan papunta doon, ano yung landmark, saan ako bababa, at kung gaano katagal ang papunta ron. Kasi kung sa mismong araw ng exam tayo maggaganon, may chance na baka mali tayo kasi hindi natin alam yung estimated time of arrival. Tapos minsan, hindi rin reliable yung mga GPS or any form of tracker, 'di ba? Kasi minsan nililigaw din tayo niyan. Kaya kung may time ka, mag-ocular inspection ka na lang. Nung nag-take ako ng professional level, alam ko kung saan yung school na yun kasi nadadaanan ko siya at malapit lang siya sa school ko nung college ako. Kaya hindi na ako nag-ocular inspection. Eto pa, isa sa mga sinabi ng Civil Service Commission ay dapat daw ang gagamitin lang nating examinee number kapag nagsusulat tayo ng examinee number ay kung ano lang yung naka-indicate doon or naka-assign sa ating examinee number. May chance na baka yung ibang number pala or ibang tao pala yung ma-taken mo ng exam, 'di ba? So, sundin mo yun. Minsan kasi may nagtanong sa akin before kung ano daw bang mangyayari kasi parang hindi niya nasunod yung examinee number na binigay sa kanya. So, minsan kasi nakakalito yung pagshi-shade kaya dapat tugma talaga yung pagshi-shade mo ng examinee number kasi napaka-critical niyan para malaman mo yung result ng exam mo. 'Di ba nakabase yun doon? Ito palagi ko pa ring natatanggap 'tong question na 'to sa mga videos ko about final coaching kung puwede daw bang maggamit ng or gumamit ng calculator. Ang sagot po diyan ay hindi puwede. Hindi allowed ang calculator sa Civil Service Commission. Hindi kagaya ng board exams like Civil Engineering Board exam na puwede yung calculator. Dito kasi hindi. So, kailangan mental math lang talaga. Kaya kung may balak kang gumamit or magdala ng calculator, huwag mo nang gawin yon. May mga post pa nga dati sa mga Civil Service Commission or Civil Service exam pages na inallow daw sila ng proctor nila na gumamit ng calculator, which is so wrong, na napa-comment pa yata doon si Miss Laika Maravilla kasi it's against the law, it's against sa patakaran mismo ng Civil Service Commission. So, sana wag na nating gawin yon. And kung nag-prepare naman tayo ng maigi, then we don't need to rely on electronic calculators or calculators. And lastly, no ID card or document, no entry. So, kung nawala mo yung ID na ginamit mo nung nag-file ka ng civil service exam, make sure na meron ka pang isa pang ID na tinatanggap ng Civil Service Commission. Ang prefer nila is kung ano yung ID na ginamit mo nung nag-file ka ng exam is yun din yung gamitin mo sa mismong araw ng exam. Ngayon, kung wala ka nun, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa na i-accommodate ka nila kasi nga no ID, no exam po tayo. Ayun lang naman ang ilan sa mga reminders na gusto kong alam mo para naman hindi tayo magkamali at hindi masayang yung effort natin sa pag-take ng exam. Marami pa talagang reminders pero ilalagay ko na lang yung detailed na reminders ng Civil Service Commission sa description box sa baba, pati na rin sa comment section. Kaya make sure to check it out. And also, meron din akong pinost na video 2 days ago tungkol sa mga ritual, pamahiin, visualization, positive affirmation para makapasa ka sa Civil Service exam. Kaya kung hindi mo pa napapanood yon, ilalagay ko rin yung link sa description box sa baba para mapanood mo sa susunod na video. So, best of luck sa'yo.
Comment ka naman kung anong tinitake mo, sa professional ba or professional, tsaka kung pang ilang take mo na. First take mo ba or pangalawa, pangatlo, and so on. Para makita ka rin and at the same time, mabigyan kita ng best wishes and good luck. So, ayun, sure ako makakita ko yung pangalan mo sa list of passers. So, congratulations in advance and best of luck. Take care. Bye.